Sama-sama tayong magiging tarakli. Mga kapuso, simula na ng pangangampanya ng mga kandidato sa pagkasenador at party list para sa eleksyon 2025. At mahigit 18,000 posisyon ang pagbobotohan sa darating na 2025 midterm elections. 12 po rito mga senador na kukumpleto sa 24 na umuupo sa Senado. Sa Kamara, 254 na kongresista ang kakatawan sa mga distrito. At kumpara noong eleksyon 2022, nadagdagan ito na magkaroon ng sariling distrito ang General Santos City, hiwalay sa 3 distrito na lalawigan ng South Cotabato. 63 kongresista naman ang manggagaling sa mga party list. Nadagdagan ang bilang ng mga probinsya dahil hinati ang Maguindanao sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Kaya dumami rin po ang bilang ng mga ihahalal na opisyal kabilang ang 82 gobernador. At mahigit 16,000 posisyon ang pagbobotohan naman sa city at municipal government units. Sa kabwa, mas marami na mahigit 200 posisyon ang kasama ngayon sa eleksyon kumpara noong 2022. At kapag naisa batas ang pagpapaliban ng BARM parliamentary elections, 65 posisyon ang hindi muna pagbobotohan sa darating na Mayo. Sa simula po ng kampanya para sa eleksyon 2025, kanya-kanyang latag ang mga kandidato sa pagkasenador ng mga plataforma para suyuin ang mga botante. Saksi, si Rafi Tima. Sa baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte, sinimula ng senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanilang kampanya. Kompleto ang 12 kandidato na sina dating DILG Secretary Benher Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, at Congresswoman Camille Villar. Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. May kanya-kanya silang gustong isulong kapag naluklok sa Senado, kasabay ng pangako ng suporta sa mga programa ng Administrasyong Marcos. Sa vote-rich province na Cavite naman ay sinagawa ang People's Campaign Kick-Off Rally ng returning Senate hopefuls na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ilan sa hangad nilang reforma ay usapin ng food security, pagpigil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at paglutas sa education crisis. Inendorso sila ni dating Vice President Leni Robredo. Hindi pwedeng manatili na lang tayo sa pagkabigo at paninisi dahil hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto, ang midterm elections. Sa kartilya ng Katipunan sa Maynila naman ang kick-off ceremony ng Makabayan. Ipinakilala rito ang 11 kasali sa kanilang senatorial slate, sina Jerome Adonis, Jocelyn Andamo, Ronel Arambulo, Congresswoman Arlene Brosas, Teddy Casino, Congresswoman Franz Castro, Mimi Doringo, Modi Floranda, at Danilo Ramos. Nasa Mindanao, sina Amira Lidasan at Liza Masa. Dahil kulang umano sa pondo, grassroots campaigning daw ang kanilang gagawin. Iikot sa mga komunidad at magbabahay-bahay sa iba't ibang bahagi ng bansa. PDP laban sa Huwebes pa magsasagawa ng proclamation rally. Pero may kanya-kanyang aktibidad na ang mga kandidato. Nag-kick-off sa Pasig ang kampanya ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na kasalukuyang nakakulong.
Dumating din sa pagtitipon sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Atty. Jimmy Bondo. Gayon din si dating Secretary Allen Capuyan, Atty. J.B. Hinlo at Atty. Raul Lambino. Mga senatorial candidate raw silang sinusuportahan ng KOJC. Si Senador Bongo nangampanya naman sa Davao City. Inaalam pa aktibidad ng mga kaalyado nilang sina Atty. Vic Rodriguez, Philip Salvador at Congressman Rodante Marcoleta. Umarangkada na rin ang kampanya ng iba pang senatorial candidates. Nag-ikot sa Kabasalan Town, Zamboanga, Sibugay si independent candidate Roberto Balyon para isulong ang kanyang mga plataforma kaugnay sa fisheries and land reform, kalikasan at seguridad sa pagkain. Guest speaker sa General Assembly ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, si dating Senador Gringo Onasan. Sa Plaza Miranda sa Maynila isinagawa ni Atty. Sunny Matula at Zubair Mustafa ang unang araw ng kanilang kampanya. Isinusulong nila ang karapatan ng mga manggagawa, mga magsasaka at pagbibigay ng disenteng sahod. Ang independent candidate na si Ben Tulfo, sinimulan ng kampanya sa barangay sa Uyo, Quezon City. Kabilang sa kanyang plataforma ay kontra sa iba't ibang uri ng pang-abuso. Sinusundan din natin ang aktibidad ng iba pang tatakbong senador para sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Simula na rin po ng pagbabaklas ng mga campaign material na hindi sumusunod sa takdang sukat at lugar. Pero tali ang kamay ng COMELEC sa ilang sitwasyon, gaya po ng malalaking billboard nakita sa EDSA. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Madaling araw pa lang pinagbabaklas na ng COMELEC ang mga illegal na campaign material sa Maynila. Ang mga campaign poster na ito ng ilang senatorial aspirant at party list wala sa common poster area at nakakabit sa poste o kawad ng kuryente. Hindi rin eco-friendly o biodegradable ang material na ginamit. Sa iba't ibang distrito sa Quezon City, inalis din ang mga poster na nakalagay sa mga pampublikong kagamitan o pasilidad, gaya ng street signs, traffic lights, poste ng kuryente at iba pa. Sobrang dami niyan, pipilitin naming masala lahat, matanggal lahat ng mga illegal poster ng mga kandidato. Marami tayong mga trucks na kukolektahin yan, itatago dito muna sa banda dito sa Quezon City Hall banda. Tapos later on, natin siya, tatapon talaga siya. Hindi naman binaklas ng COMELEC ang poster ng mga local aspirant dahil sa March 28 pa ang simula ng kanilang campaign period. Ayon sa COMELEC, pwedeng magamit bilang ebidensya ang mga nakolektang poster kung may sasampahan ng kaso. Dapat kusa ng sumunod sa regulasyon ang mga kandidato para hindi sila maharap sa election offense at disqualification. Sa mga susunod na araw po, hindi na po kami magbabaklas muna. Sa mga susunod na araw, susulatan na po natin. Sila po ang magbaklas. Sila naglagay dyan. Kami pang pahihirapang magtanggal. Sa EDSA, kitang-kita ang malalaking mga billboard at poster ng mga national candidate at party list. Pero hindi raw ito pwedeng baklasin dahil nasa private property. May mga pampasaherong bus din na may mga campaign materials ng national candidates. Sabi ng COMELEC, bawal ito at alam na raw nila kung sino ang susulatan. Kapag kumuha ka ng prangkisa, halimbawa, yung mga bus na yan, so hindi nila pwede i-claim na sila ay purely private property. Private sila, tama, may nagmamayari, pero naging public po kasi ang nature ng mga bus na ito. Pinagbabaklas rin ang mga campaign materials na wala sa mga itinalagang common poster area sa Lapu-Lapu City, Cebu, Iloilo City, at Bacolod City, maging sa Mindanao, sa Davao City, Kidapawan City sa Cotabato, at Dumaguete City sa Negros Oriental. Ayon sa COMELEC, sa mga common poster areas lang pwedeng magpaskil ng posters. Pwede rin sa mga pribadong lugar basta't may permiso ng may-ari. May tamang sukat din ang mga campaign materials. Kapag poster, hindi dapat lalagpas sa 2x3 feet. Kapag streamer, 3x8 feet. Pwede ring magpa-billboard ang mga kandidato, sabi ng COMELEC, pero may limit na hanggang 2 buwan lang nakadisplay kung national candidate at hanggang 1 buwan naman kung lokal na kandidato. Bawal naman ang dikit-dikit ang billboard. Bawal naman gamitin ang watawat ng Pilipinas sa campaign ads at materials. Sabi ng National Historical Commission of the Philippines, bigyan naman ng respeto at pagpapahalaga ang ating watawat. Pwede namang gumamit ng social media, AI o Artificial Intelligence at Internet Technology ang mga kandidato. Pero responsable dapat ang paggamit. We passed an en banc resolution on the guidelines or regulations of social media.
AI, deepfakes, softfakes, and such other kinds of fakes. Kung AI, kailangan malinaw ito at nakadisclose o nakasaad sa campaign material. Pero bawal ang deepfakes, cheap fakes at soft fakes. Kailangan ding irehistro ng kandidato sa COMELEC ang kanyang social media account na gagamitin sa kampanya. Bawal ang mga fake at hindi registered accounts. Bawal din magpakalat ng misinformation, disinformation at fake news. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Itinanggi po ng COMELEC na konektado sa kanila ang 3 arestado dahil sa pag-alok umano ng sure win sa mag-amang kandidato kapalit ng 90 million pesos. Ang mga biktima, hindi lang daw ngayong eleksyon nilapitan, kundi pati noong 2019 at 2022. Saksi, si June Veneracion. Agad pinusasan ng 3 lalaking ito ng mga tauhan ng PNP CIDG. Huli sila sa entrapment operation kung saan inireklamo sila ng pag-aalok ng umano'y sure win o tiyak na pagkapanalo sa isang mag-amang kandidato para sa lokal na posisyon kapalit ng 90 million pesos. Kayo ay naaresto namin sa kasong Article 293, robbery with threat, intimidation, or robbery extortion. Nagpakilalang mga IT expert ang mga suspect na may mga koneksyon daw sa COMELEC at ibinidang kaya raw nilang imanipula ang resulta ng eleksyon. Mayroon silang opisina, nakita natin. Meron silang mga props, nakita natin. Pero ang capacity nun para i-hack ang COMELEC servers, I don't think they can do that. Nagpakilala silang IT expert, ang trabaho lang nila, yung isa driver, yung isa kasama doon sa yung nahuli at yung isa nagpakilala na secretary. Mga scammer lang sila. Itinanggi ng COMELEC na konektado sa kanila ang mga naaresto. Sa mga ganitong panahon, marami raw talaga nag-aalok ng sure win sa mga kandidato. Pero aksaya lang daw ito ng pera dahil giit ng COMELEC, hindi kayang dayain ang resulta ng botohan. Ang advice namin sa COMELEC, why don't you use those funds for campaign instead? Wag po tayong magpauto. Ginawa ang entrapment operation matapos inireklamo ang mga suspect ng kandidato sa pagka-mayor sa Enrile, Cagayan na si Robert Turingan at kanyang anak na kandidato rin. Noong 2019 raw unang nag-alok sa mag-ama ng sure win ang mga suspect kapalit ng 90 million pesos. Hindi raw nila pinansin, pareho silang talo. Noong 2022, muli silang inalok ng grupo. Ang counter-offer nila Turingan, 5 million pesos. Huwag lang daw pakialaman ang resulta ng eleksyon sa kanilang bayan. Kahit nagbigay siya ng 5 million, talo pa rin ang mag-ama. Ngayong eleksyon 2025, nilapitan na naman daw sila ng grupo. Pero hindi raw panalo sa eleksyon ang habol ni Turingan, kundi ang maipakulong ang grupo. Nakapagbigay ako ng 2 million. Oo. Pero baliwala yun kasi ito naman sa nagtagumpay naman ako sa gusto ko. Panalo ako kasi nahuli ko lahat sila. Wala namang nakikitang legal na pananagutan ng COMELEC sa mga kandidatong nakipagtransaksyon sa mga umano'y mandaraya. Naiintindihan ko po ang side ng kandidato. But in as much as we do not have a law penalizing them, hindi kasi yan gaya ng vote buying na yung direkta sa voter. Kung tutuusin, sabi ng COMELEC, hindi na bago ang modus sa mga suspect. Lalapitan nila ang dalawang magkalaban sa eleksyon at pangangakuan ng panalo. Gamit daw ang kanilang koneksyon at kaalaman sa information technology. Budol po talaga ito. Sigurado doon isa matatalo, sigurado doon isa mananalo. Pag nanaling sa sasabihin niya, ako ang dahilan niyan. Ba't nanalo yan? Sasabihin niya doon sa kabila, kita mo, kaya natalo ka, hindi ka lumapit sa akin. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. Sir, comment niyo po, sir. Sir, comment niyo po. Naharap sila sa reklamong robbery extortion. 5 pang miyembro ng grupo ang pinaghahanap ng CIDG. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. 16 na senatorial candidates ang may statistical chance na manalo base sa isinagawang survey ng Okta Research nitong Enero. Ating saksihan. Sa tugon ng masa, January 2025, pre-election nationwide survey ng Okta Research, 16 na kandidato ang may statistical chance na manalo kung gagawin ng May 2025 elections noong panahong isinagawa ang survey. Ito'y sina Congressman Erwin Tulfo at kapatid na broadcaster na si Ben Tulfo, Senador Bongo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bong Revilla,
TV host Willie Revillame, dating Senador Ping Lacson, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao, incumbent Senators Amy Marcos at Lito Lapid, dating DILG Secretary Benhar Abalos, Senador Francis Tolentino, Makati City Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar at Senador Bato de la Rosa. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews nationwide noong January 25 hanggang 31, 2025. 1,200 male at female probability respondents na edad 18 pataas ang in-interview para sa survey. Mayroon itong plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.